Ayan, praise God, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Brother Joel at ako po ang makakasama nyo ngayon sa ating Pray for All. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa ating mga panalangin, tayo po ay dadako sa konting Word of God na ating po saluhan sa oras na ito. Pero bago po ang lahat, samahan nyo po muna ako manalangin. Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataong binigay nyo sa amin para po magbulay-bulay ng iyong mga salita. Lord, dalangin po namin na pangunahan niyo po kami ng iba na Espiritu. Kayo siya mag-guide sa amin, kayo pong manguna sa bawat salita mapag-uusapan namin. Ito po'y tumimo sa aming mga puso at ito po'y aming maunawaan. Kaya salamat po, samahan po kami ng mga anghel sa kalangitan. Hindi naman dito sa aking maging sa mga nakikinig sa oras na ito. Kayo pong siya mangusap sa kanilang puso. Kaya sa namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Muli po mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nais ko lang po i-share sa inyo is about truth, katotohanan. So sabi nga sa ating Bible verse for tonight, John 8 verse 32, and you will know the truth and the truth will set you free. Okay, so ano po ba yung katotohanan na ito na magpapalaya po sa ating lahat? So sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay po niya ang kanyang kahit sa isang anak na si Jesus upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen, praise God. Alam niyo po ba na tayo ay mahal na mahal ng Diyos? Isa po yan sa katotohanan na dapat po nating malaman na ang Diyos ay mahal na mahal po tayo. Mahal niya ako, mahal ka niya. At meron po siyang magandang plano para po sa iyo at sa akin. Sabi nga po dito, binigay niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Jesus para po tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng pananalig sa kanya. So kung mapapansin po natin, kailangan po natin maniwala at manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Bakit po? Kasi po, meron pong tinatawag na kaparusahan. Ano po ba itong kaparusahan na ito at saan po ba ito naiugnay? Sabi nga po, isa sa mga purpose ng Lord kung bakit siya po ay dumating sa sanlibutan, para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen. Sabi nga po ng salita ng Diyos, tayo po lahat ay makasalanan. Sabi nga sa kanyang salita, as it is written, there is no one righteous, not even one. So, sabi nga po lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala po kahit isa. Ayan, so sabi pa po sa kanyang salita, sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So wala pong nakaabot sa pamantayan ng Diyos o nakapag-meet sa requirement ng Lord na pinapagawa niya po sa atin. So lahat po tayo, walang matuwid, walang kahit isa. Lahat po tayo ay nagkasala. So pagka gano'n po, tayo po ay nasa kaparusahan kung tayo po ay nasa kasalanan. So tayo po ay magpatuloy. Ano po kaya ang pwedeng mangyari kapag ang isang tao ay nagpatuloy sa pagkakasala o ang isang tao ay nanatiling makasalanan? Ayan, so tingnan po natin sa 2 Thessalonians 1 verse 8 and 9. Sabi nga po dito, dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. This will pay the penalty of eternal destruction. Ayan, so walang hanggang kaparusahan po. Sabi nga, away from the presence of the Lord and from the glory of His power. So yung panghabang buhay na pagkahiwalay po sa ating Panginoon. Ayan, so kung makikita po natin, kung way back sa history nga po, ika nga sabi nga nung sa ating mga ninuno na si Adam at Eve. Ayan, so sa kanila po nagsimula yung original sin na tinatawag. So, nung sila po ay nagkasala at naparusahan ng Diyos, yung kasalanan na yon ay taglay-taglay po ng lahat ng tao dito sa sanlibutan. Tawag po natin doon is sinful nature. So, likas po sa tao ang makasalanan. Ayan, so sabi nga po sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So makikita natin na yung kasalanan po pala natin at taglay-taglay ay meron pong kaakibat na kabayaran. Ito po ay yung kamatayan.
Sinasabi nga. So, ano po ba itong kamatayan na to? Sabi nga po sa Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have made a separation between you and your God." Sabi nga, "And your sin have hidden His face from you so that He does not hear you." So, kung makikita po natin, no, dahil po sa ating kasalanan, kaya tayo nahiwalay sa Diyos. At dahil din sa kasalanan ito po yung dahilan kung bakit hindi po nakakarating sa ating Diyos ang ating mga panalangin. So ano po ang dapat natin gawin? Sabi nga po sa 1 John 1 verse 9, sabi nga po dito, "If we confess our sins, He is faithful and just, and He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." So ang nais po ng Panginoon, para po tayo mapatawad sa ating mga kasalanan is, sabi nga po, ipahayag natin ang ating mga nagawang kamalian o kasalanan sa harap ng Diyos, at He is faithful and just na tayo po ay patawarin. Patatawarin po tayo ng Diyos kung ipapahayag po natin ang ating mga kasalanan. Sabi nga din po sa Romans chapter 10 verse 9, "If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Amen. So, makikita po natin dito, kung ipapahayag natin ating mga kasalanan, tayo po ipatatawarin ng Diyos. At kung ipapahayag po natin ang ating Panginoon na si Jesus is Lord, at maniniwala tayo siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa kamatayan, tayo po ay maliligtas. Amen. Again, sabi nga po sa John 3:16, "If you believe in Jesus, you will be saved." Sabi nga din doon, na hindi tayo mapaperish, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 1 verse 12, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision or a husband wills, but born of God." Ayan, so sabi nga, dito napapasok po yung regalo ng Diyos sa atin. Ayan, yung mga karapatan na ibinigay niya sa atin. Kapag tayo po ay humingi ng tawad sa Kanya at tinanggap natin siya, ipinahayag natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, dito na po papasok yung gift ng ating Panginoon, which is the eternal life. So, binigyan niya po lahat ng karapatan, lahat ng tatanggap sa Kanya at mananalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Praise God. So po pala, pag tayo tumanggap sa Panginoon at tayo naniwala sa Kanya, magkakaroon po tayo ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. Sabi nga, Jesus came to save us and gave us a new life. John 14 verse 6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but through me." No? Sabi nga po sa kanyang salita, sinabi ni Jesus mismo na ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen. Praise God. Only Jesus is the way, the truth, and the life. Alam mo naman po natin, sabi ng Biblia, na walang ibang pangalan ang binigay ng langit, ang binigay sa silo ng langit at maging dito sa lupa para maligtas ang lahat, kundi ang pangalan lamang ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise God. Sabi nga po sa Romans 10 verse 9, paano po tayo maliligtas? Ano po ang ating gagawin? Una, napahayag po natin ang ating mga kasalanan. Ngayon, tinanggap natin ng Panginoon. Sabi nga po dito, Romans 10 verse 9 and 10, if you confess that Jesus is Lord and believe that God raised Him from the dead, you will be saved. Yun po yung sinabi natin kanina, nabasa natin kanina, na kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus is Lord and maniniwala tayo na siya binuhay ng Ama mula sa kamatayan, tayo po ay maliligtas. Praise God. Dapat po mayroong buong puso na pananalig ito nakasama. Hindi lamang ito ating naririnig, kundi buong puso tayong maniniwala sa ating Panginoong Hesus na siya'y muling binuhay, na siya'y ating Panginoon na tagapagligtas. Praise God. At ano pong pagkatapos nito, kapag natanggap natin ng Panginoon, may kasunod po ito. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come.
Sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay pawang bago na pong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay pawang bago na. Imagine po, ang Lord ay laging mayroong bagong bagay na inihahanda po sa ating lahat. Kapag tinanggap natin siya sa ating buhay, magkakaroon po tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao, which is yung ating lumang pagkatao na nasa makasalanang estado ay babaguhin po ng Diyos. Praise God. Tayo po ay magiging isang bagong nilalang muli sa harapan ng Lord. Amen. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Gusto ko lang po sabihin sa ating lahat na nakikinig ngayon, ang Diyos po ay may dakilang plano sa buhay mo at sa buhay natin lahat. Hindi po aksidente na napapanood mo ngayon ang video na ito, kundi ito po ay iniloob ng Diyos para marinig mong kanyang mabuting balita at malaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan ito ang siya magpapalaya sa atin. Praise God. So, sa oras na ito, kung sino man po ngayon na nakikinig at gusto mong tanggapin ng Lord sa buhay mo, sumabay ka po sa maikling panalangin na ating gagawin. Praise God. Let us pray. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa akin upang tanggapin ka sa buhay ko. Ako po ay lumalapit, inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Linisin mo po at baguhin ang buhay ko. Panginoong Hesus, magmula ngayon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula ngayon, paglilingkuran kita at sasambahin kita sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Sinasamba kita at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. To God be the glory. Salamat po sa buhay mo, kapatid. Ngayon tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, meron ka na pong personal na relasyon sa Kanya at makakatawag ka na po sa Kanya ng Ama ko, at lahat ng prayers mo ay maririnig na ng ating Panginoon sapagkat tinanggap mo na siya sa iyong puso ng totoo at tunay. Praise God! Ako po'y natutuwa at 10 na mga anghel sa kalangitan natutuwa po, nagse-celebrate sa bagong kaluluwang naligtas sa gabing ito. Praise God! So ngayon po, samahan niyo naman po ako sa pananalangin para po sa ating mga frontliners at para po sa ating nararanasan na COVID-19 sa panahon ngayon. Sa tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa salita mo namin na bulay-bulayan sa gabing ito. Dinadalangin po namin sa inyo ang mga frontliners na nakikipagbaka ngayon laban sa virus na ito na aming kinakaharap. Lord, we pray for them, for your protection. Ingatan mo po sila, Panginoong Hesus, sa mga medical staff, sa lahat po ng mga nasa field, lahat po ng frontliners, ingatan mo po, Panginoong Hesus. Samahan mo sila ng iyong mga anghel sa kalangitan at balutin ng iyong banal na dugo upang hindi sila magkasakit, kundi maging malusog ang kanilang pangangatawan at sila po ay maging healthy, Panginoon, at malayo sa anumang sakit at karamdaman. Salamat po sa buhay ng mga frontliners nito. Pagpalain mo po sila, ingatan kasama ang kanilang buong sambahayan. Kayo pong magsilbing protection po nila, Panginoon, sa laban sa anumang sakit at karamdaman. Praise God, Lord. Pinagpipray din po namin yung mga naging positive sa virus na ito, yung mga na-infect. Lord, we speak healing in the name of Jesus. We flow ngayon. Sino man na nakakapakinig ngayon na infected, at sa mga tao ngayon na nakakonfine, Lord, I speak healing, dumaloy po sa kanila ngayon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon po, Panginoon, ay dumaloy ang iyong presensya sa kanila. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, dahil ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Kami po ay nananalig, nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na wala imposible sa iyo. Lord, we pray also, Lord, for the result of the COVID-19. Para po sa mga lumalabas na mga news, mga balita, nawa ito po ay maging accurate. And Lord, we pray na ang news ng COVID-19 na hindi pataas, ito po ay pababa hanggang sa maging zero in Jesus' name. In Jesus' name.
Lord, we pray for the cure ng virus na ito. Alam ko po, Panginoon, Ika'y magbibigay talino sa bawat doctors, mga scientists na makaka-imbento ng cure para sa para sa sakit na ito. At alam po namin, Lord, na ito ay meron na sa panahon na ito dahil Ikaw po ang magpo-provide nito. Kami po ay nagtitiwala, Panginoong Hesus, na hindi na magtatagal ang virus na ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Ito po ay totally defeated na 100% in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya naman po, kami po ay patuloy na dumadalangin sa iyo para sa kaligtasan ng lahat. Nawa ay ingatan mo po ang iyong mga anak, ang body of Christ, ang lahat ng iyong mga anak na nanalangin at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Ingatan mo po ang lahat, Panginoong Jesus. Ingatan mo po ang lahat na wala ma-infect na dumagdag pang bilang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. At ngayon po, we pray, Lord, sa mga naka-home quarantine, ito po ay plano mo upang sila po ay maligtas. Sino man ngayon na nasa tahanan nakakapakinig ng prayer na ito, ngayon di Panginoon, alam ko po tinanggap kanila sa kanilang buhay, ililigtas mo sila kasama kanilang buong sambahayan. At ang tunay na kaligtasan na ito ay pagkakilala nila sa iyo, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat po sa katotohanan na amin nalaman sa gabing ito. Nawa po maiwasan po yung mga fake news na lumalaganap sa social media. Maiwasan po mga ganitong bagay na nagkukos ng takot, kundi lumabas po, Lord, yung mga balita, good news mula po sa iyo, yung mga balitang katotohanan na ang virus na ito ay hindi na magtatagal in the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa buhay ng mga kapatid ko na nakasama ko sa gabing ito. Pagpalain mo po sila, pagpalain mo kaming lahat. At itinataas lamang namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, kadakilaan at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako si Brother Joel at nagsasabing ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. So God be the glory po. Praise God. Dito po natatapos ang ating prayer for all sa gabing ito. Praise God. Kita-kits po ulit sa susunod.